Kung may punong santol, siyempre ang bunga niyan, santol din. So, a tree and its fruit. At dito po sa babasahin natin, yung pong tree, yung po yung heart. Na? Sabi mo, ang puno ay ang aking puso. At ang bunga ay ang aking bibig. So, malalaman mo ngayon ang tao kung ano ang laman ng puso, kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Mamaya makikita nyo, wala palang joke-joke, no? Mateo chapter 12, 33 to 37. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Malalaman mo raw ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, malalaman mo rin ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang bibig. Malalaman mo ang isang tao kung mabuti siyang tao sa pamamagitan ng lumalabas sa kanyang bibig. Amen? 34. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano daw ang laman ng puso, yun daw ang lalabas sa ating mga bibig. Amen? So, kailangan pala sa atin maging maingat. At madali pong malaman. Kaya sabi kanina, maging mabagal daw tayong magalit, mabagal magsalita. Kasi yung puso natin, sa sobrang galit natin, lalabas lahat ang nakatago dyan. Lahat ng sama ng loob, lahat ng selos, lahat ng pandaraya, lalabas dyan pag nagalit ka. Kaya lalabas lahat ng sumbat. Kaya iniiwasan, no? Natin ang dapat maging magalit lagi. 35, a good man out of the good treasure of his heart bring forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For it by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Ang sabi dito, no, lahat daw ng mga sinabi natin na walang kabuluhan, sa araw ng paghuhukom, pagbabayaran daw natin lahat ito. So dapat maging maingat pala tayo sa pagsasalita. Kaya sabi ng Panginoon, kung ayaw daw nating malungkot ang banal na espiritu, iwasan daw natin manakit ng damdamin ng ating kapwa. Dahil ang espiritu po ng Diyos ay nasa katawan ng bawat Kristiyano. So mamahalin natin ang Kristiyano, hindi natin tutuyain, hindi natin mamaliitin, kundi ang utos lang po ng Diyos ay ibigin ang ating kapatiran. Amen. Praise the Lord, no? Tapos sabi, for by your words you will be justified. Ikaw daw, sa pamamagitan ng iyong salita, ikaw daw ay pawawalang sala o ikaw ay hakatulan. Dahil Proverbs 18, no? Verse 21, that death and life is in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay daw ay nasa ating mga dila. Kaya nga po ang salita ng Diyos, ang sabi ay buhay at mabisa, ito ay tabak na magkabilay talim. At ang Espiritu po ng Diyos ay nasa atin. Kaya pag tayo po ay nagsalita, para ding tabak na nakasusugat ng damdamin, na nakakahiwa ng kaluluwa at espiritu, na pasok talaga sa buto. Kaya minsan ingatan natin ang pagbibitaw ng salita. Kung alam mong makakasakit ka, iwasan mo na magsalita. At ang kumbaga sa radyo, di ba? Pag ayaw nating magpatuloy ang radyo, anong gagawin natin? Di ba ipopost natin? Post muna. Kaya pag sobrang galit mo na, kailangan mag-post ka muna. Amen? Iwasan po nating makapanakit ng damdamin. Ako, may narinig ako sa isang kaibigan. Ako daw taklesa. Sa kanya ko lang narinig yon. Dati daw yon, taklesa daw ako. Ako, ano yung taklesa? Madaldal. Talagang madaldal ako at mataray ako. Tungit, suplada, lahat na nasa akin. Pero salamat sa Diyos dahil binago ako ng Panginoon.
Dahil nung tayo po ay na-born again, binigyan po tayo ng Diyos ng bagong puso. At pag nabago ang puso mo, mababago ang ugali mo. Mababago din ang labas sa bibig mo. Kaya kailangan tayo mga Kristiyano, marami natitisod sa atin. Sasabihin, nakala ko ba iyan ay born again na? Bakit ang bibig ganyan pa rin? Ibig sabihin, pag ikaw ay napintasan sa iyong bibig, ang puso mo bulok pa rin. Tiyakin mo kung ikaw ay born again na. Dahil ang sabi ng Ezekiel 26, 36 verse 26, ang sabi doon, binigyan na raw tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. So kailangan, pag sinabing ikaw ay born again Christian, may pagbabago ka. Nabago ang pananalita mo, nabago ang ugali mo. No? Hindi yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, katulad ko, 20 years, napakaloko kong Kristiyano, simba uwi, walang pagbabago. Walang ginagawang desire na para magbago. At sino nalugi? Di ako. Di ba? So, ingatan natin na mamatay tayo sa ganung kalagayan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin niyo ako ng buong puso. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso. At ang tao, hindi natin kayang makita ang laman ng puso, right? Pero pag lumabas yan, nagsalita yan, alam mo na ang puso niya. Dahil ang sabi rito, no? Di ba? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw ang laman ng puso, magsasalita ang bibig. Kaya pag galit yan, talagang lalabas sa bibig niyan. Rah! Galit ako. Ang bibig lang ang nagsalita kung anong nasa puso. Kaya ito ang nagpapakilala. Kaya sabi, para maintindihan daw natin, yung puso natin, ang puno. At yung bibig natin, yun ang bunga. Kaya makikilala mo daw ang puno sa pamamagitan ng bunga. Makikilala mo rin ang Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Amen. Meron pa bang chismosa dito? Patay na yon. Okay? Na? Sabi dito, if your heart change, your mouth will change. So kung puro mura ang lumalabas dyan sa bibig mo, ibig sabihin, napakarumi ng puso mo. Pero may pag-asa ka pa, kapatid. Ano ang gagawin mo kung marumi ang puso mo? No? Kailangan i-deal natin yung bad words. Anong gagawin natin? Repent. Magsisi ka, Panginoon. Wala namang nakatago sa iyo eh. Narito po ang puso ko. Pumapayag na po ako na linisin mo ito. Para luminis din ang lumalabas sa aking bibig. Huwag mong sabihin, sama ng bunganga mo. Hindi. Pag masama lumalabas sa bunganga niyan, masama ang puso niyan. At ito po'y salita ng Diyos. At ingatan po natin yun kasi sabi ng Lord, di ba? God looks at the heart. Kaya wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. So cut the tree down, it will not produce fruit. So pag inayos daw natin ang ating mga puso, hindi na magkakaroon ng bungang pangit yan. So pag inayos natin ang puso, aayos din ang ating mga bibig. So ano ang problema? Hindi bibig. Puso. Diba? Kaya minsan pag may nakita tayo, akala ko masungit yan. Hindi pala. Nung nakausap mo, di ba, napakabait. Makikita mo, halika, paghigantihan natin. Hindi, wag. Pag-pray na lang natin. Ang lumalabas sa bibig niya, pag-pray na lang natin. Ibig sabihin, malalaman mo ang puso niya, nagbago na siya. Diba? So, matutuwa ka sa tao kapag ka ganun. If you have bad words, cut the tree down. Ibig sabihin, putulin mo ang puno. Pag pinutol mo ang puno, ano mangyayari? Hindi na magkakaroon ng bunga. So, ganun din ang gagawin natin sa ating mga puso. Puputulin ba natin? Bibiyakin ba natin ating puso? Hindi. Ang Diyos lang, no? Lord, ito po ang aking puso. Pumapayag po ako, siyasatin mo po ito. Kilala mo po ako. Mandaraya ako, nangangalo niya ako, nagsisinungaling ako, mapagmataas ako. Pero Panginoon, itinatakwil ko ng lahat ang ugaling ito. Ayoko na po ng ganitong ugali. Nais ko po, Panginoon, magbago. Ikaw lang po makapagbabago sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon. At ang Diyos po ay kayang-kaya po tayong baguhin. Dahil siya po'y makapangyarihan. Amen.
Walang bagay na mahirap sa Diyos. Sa atin, napakahirap. Sa totoo lang, mahirap magbago. Sa ating sarili, mahirap talaga. Kaya nga, meron tayong Holy Spirit na tinatawag na helper na siyang tutulong sa atin para tayo magbago. Amen? Hindi madali ang magbago, pero sa Diyos, madali lang. No? Lucas 6:43-45, ang magandang puno ay hindi daw namumunga ng pangit. Sabihin, ang may magandang puso, hindi raw yan nagsasalita ng pangit. Di ba? Kaya mamaya, pagandahan ng salita ito. At ang pangit na puno ay hindi daw namumunga ng maganda. Ibig sabihin, yung bulok na puso, no? Hindi yan makakapagsalita ng maganda. Kaya makikilala mo, sama ng ugali nito. Grabe, di ba? Dahil puro masasama ang lumalabas sa kanyang bibig at isipan. Ang bawat puno ay nakikilala sa bawat bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganon din daw naman ang tao. So, ang Diyos napakagaling talaga. Hinahalimbawa niya muna dun sa mga kilala natin, puno at bunga. Kaya sabi niya, ganon din naman ang mga tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti. Dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Wow! Kaya sabi, ang puno ay makikilala mo sa kanyang bunga. Kasi pag mayroong puno at walang bunga, nag-iisip ka, anong kayang puno ito? Pag nagbunga yan, ay, santol pala siya. Kala ko mangga. Nung namunga doon mo nakilala. So, ganun mo rin makikilala ang isang tao. Pag nagsalita na, alam mo na ngayon ang bunga na ang puso niya hindi pa nagbabago. Dahil ang dumi pa ng kanyang puso. Baka hindi ka pa totoong born again. Dahil pag tunay na born again ka, binigyan ka na ng Diyos ng bagong puso. At Espiritu ng Diyos ang nakatira sa iyo. Baka nag-iisip ka ngayon, parang ako yun ah. Ikaw nga, wala nang iba. Kinakausap ka ng Diyos ngayon. No? Lahat tayo, guilty dito. Pero salamat sa Diyos at siya'y maawain at mapagpatawad. Sa mga hihingi ng tawad at magpapaayos, ang galing ng Diyos mag-ayos ng mga bulok na puso. Kung ikaw ay luluhod at itataas ang kamay, Panginoon, bulok ako. Kaya pala ang dumi ng lumalabas sa bibig ko. Hindi pala bibig ko ang problema, ito po palang puso ko. Kaya narito po ang aking puso, Panginoon, linisin. Pumapayag na po ako, baguhin mo ako. Ayoko pong mapunta ng impyerno dahil ayo sabi mo, sa pamamagitan ng salita, kami dito ay hahatulan o mapawawalang sala. So mapapawalang sala tayo kailan? Kapag ikaw nagsisi at nagbago. Amen. So hindi ka magbabago sa pasimba-simba. Magbabago kapag ikaw ay nagsisi at inalis ang ugali na yan. Pag alam mong makakasakit ka na ng damdamin, pause, pindutin mo agad, No, wag kang magpe-play agad. Stop. Kailangan, no? Tumalikod ka na lang kung makakapagsalita ka na ng hindi maganda. Amen? So tayo po ay iiwas. Praise the Lord. Ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa bibig niya. So kita nyo, ito po ay account ni Lucas. So ano yung sinabi ni Mateo? Pinatotohanan ni Lucas. At ang sabi, kung meron daw 2 witness, paniwalaan mo na ito ay totoo. Totoo po ba ito? Praise God. Marcos 7:20-23. Patuloy pa ni Jesus. Ito pa, nagdagdag pa. No? Si Marcos, nagdagdag pa ng paliwanag. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Wow. So, kaya maging maingat pala tayo pag nagsasalita. Dahil every time palang nagsasalita ka ng masama, marumi ka sa paningin ng Diyos. Hindi lang sa tao, kundi mismo sa Diyos, ikaw ay marumi. Kapag marumi ang sinasabi mo. Ang sabi, lahat daw ng lumalabas sa ating bibig ang nagpaparumi sa paningin ng Diyos.
Kalbitin mo nga yung katabi mo. Hindi ikaw yun. Yan. No? Hindi ikaw yun. No, medyo bulahin mo ng konti. Mamaya natin yan titirahin. Ano? Ha? Verse 21, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip. No? Ang sabi, from the heart daw comes evil thoughts. Sa puso daw kaya nagkakaroon ng isipan na masama dahil sa masamang puso. Isipin nyo, puso talaga ang mastermind sa lahat. Kaya sabi ng Lord, gusto mo ako mahalin? I want your heart. I want your heart. Pag sinabi mong, Lord, I love you. Can I see your heart? Sabi ng nguso, I love you. Pagtingin sa puso mo, ay bulok. Isa kang mapagpaimbabaw. Mahal mo ko, tapos nakita ko ang puso mo, punong-puno ng pagkamakasarili. Pagpapaimbabaw. Tapos sasabihin mo, I love you, Lord. Hindi po nakukuha sa lakas ng boses. Dito po sa puso, nakatingin ng Diyos. Amen. No? Sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad. Pagnanakaw. So kita nyo, ang pagnanakaw pala ay nagsisimula sa puso. Bago yan, kasi ganito pala ang flow niyan. Sa puso muna, pupunta sa isip, lalabas sa bibig, pupunta sa kamay. Ganun po ang flow niya. Yung sabihin, may kleptomaniac ako Umalaw lang ang kami mo na ganun lang, no? Nagsimula sa puso, pumunta sa isip, di ba? Pumunta sa nguso, yung ngayong nguso, nagnakaw tayo. Sige, sabi ng kamay, sige. Saan nagmula? Sa puso. Pati ang pangangalo niya ay nanggagaling sa puso, kasakiman at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan, tulad ng pandaraya, pati pala kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So wala pala sa mukha. Mukhang mabait pansanto. No? Sabi ng Diyos, kaya pala sabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa mga maamong mukha. Na ang totoo, yan ay mga asong lobo. No? Mga wolf. Kaya kita nyo, mga mandaraya, nagkukunwari, laging nakangiti yan. Smile. Ako mamaya sabi niya, mamaya, dudukutan kita. Kikindat-kindat na sa'yo, ay, dudukutan kita. Kung pala, kinikindatan na pala yung nasa likod. Putan mo na, nakatingin na sa akin. Di ba? May senyasan na pala, gano'n na. Di ba? Isaiah 59. Verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi daw maiksi ang kamay ng Diyos. That it cannot save. Nor his ear heavy, that it cannot hear. Hindi daw din bingi ang Diyos para hindi daw marinig ang ating panalangin. Sabi ng verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Ibig sabihin po nito ganito, subalit yun daw ating kasamaan, no? Ang nagpapahiwalay daw sa atin sa Diyos. Ano ba yung iniquities? Ang iniquities po, ganito, para maintindihan po ninyo. Ang kasalanan po, transgression, yan po ay outside. Pag sinabing transgression, para madali natin maintindihan, yan po ay kamay. Ang iniquities, ito po ay heart. Ang kasalanan, kamay. Kumbaga, pinatay kita, kasalanan yan. Pero, yung galit, nandito sa puso, ang tawag doon, iniquities. Para mas madali pa maintindihan, ang transgression outside. Ang iniquities inside. Ang transgression hand. Ang iniquities heart. Kaya sabi rito, it is your heart
have separated you from your our God. Yun daw kasamaan ng puso mo, kasamaan ng ugali mo. Yun na naghihiwalay sa Diyos at sa iyo, kaya hindi naririnig ang panalangin mo. At sabi mo, bakit ganun? Dasal naman ako ng dasal. Pero bakit? Hindi dinirinig ang aking panalangin? Ito na yung sagot. Ang daming kasamaan ng puso mo. Ang daming pandaraya, kasinungalingan, at pagpapaimbabaw ng puso mo. Amen? Dahil wala po tayo may tatago sa Diyos. It is your iniquities. Yung kasamaan, yung puso mo ay marumi. Kaya ang Diyos, hindi niya dinirinig yan. Umiiksi ang kamay ng Diyos at nagiging bingi ang Diyos kapag ganyan ang paglapit mo sa Kanya. Kaya napakahalaga po, kanina ginagawa natin, before tayong mag-worship, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Magpalinis tayo ng puso. Magpalinis tayo ng dila. At isipan sa Diyos. Amen? Para hindi tayo humiwalay sa Diyos, kundi tayo ay pakikinggan. Alam nyo, napakasarap naman at napakadali lumapit sa Diyos. Magsisi ka lang ng totoo. At ang Diyos, kaya alam nyo, lalo na yung forgiveness, naranasan ko po mag-forgive. Ay ko, napatawad ko na siya. Pero pag nakikita ko, naiinis pa ako. Hindi pa pala totally forgive. Kasi naiinis ka pa. Sabi ni Nguso, I forgave you. Pinatawad na kita. Sabi ng puso ko, hindi, galit pa ako. So, yun yung iniquities. Yun yung kasamaan na tinatawag. Merong nakatago dito na hindi mo pwedeng pasinungalingan kasi nasigaw siya. Galit ako, galit ako. Di ba napintig yan? Gumaganon. Di ba? Hindi mo pwedeng, huwag kang magalit. Hindi. Talagang nasigaw siya, galit ako. Kahit sasabihin ng Nguso, hindi na ako galit. Magkakontra yung Nguso at puso. Ang tawag doon, pagpapaimbabaw. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Ang sino mang mangalunya ay nagkakasala sa Diyos. Subalit, ang tumingin daw sa babae o sa lalaki ng may pagnanasa, yun din daw ay pangangalo niya rin. So, ang adultery at saka lust, adultery, transgression, kasalanan. Ang lust, yung pagnanasa, L-U-S-T, lust, yun ay iniquity. Yun ay kasamaan. Hindi ito kita sa labas, pero sa puso mo may crush ka sa lalaking yun. May crush ka sa babaeng yun. Yun yung lust. Yun nang sabi ng Panginoon, kapag ikaw daw tumingin sa babae o sa lalaki nang merong pagnanasa sa puso niya, siya ay nangalo niya na rin. Yun po yung iniquity. It is in the heart. Kaya paglapit natin sa Diyos, napakahalaga po ng puso natin malinis. Paano ba lilinis? Di magsisi ka, Panginoon. Nakasakit po ako ng damdamin kanina, nasigawan ko. Patawarin mo po ako, Panginoon. Namura ko po yung asawa ko kanina kasi ang kulit. Pero Panginoon, patawarin mo ko. At ang sabi naman ng Diyos, di ba, kapag ipinahayag ang ating kasalanan, ang sabi ng Diyos, patatawarin kaya kita at lilinisin kita. So, hindi ka dapat matakot tumingin ng tawad. Amen? Ang Diyos po ay mabuti. Wala po siyang katulad. Hallelujah, no? So, alam na po natin ang iniquity. It is our iniquity that separated us from the Lord. Kaya pala hindi dumarating ang tulong sa iyo, ang sama ng ugali mo. Ang sama, ang dumi ng puso mo. Alam na po natin ang dahilan. Meron ka palang selos, meron ka palang inggit dito sa iyong puso. Meron ka palang inis sa iyong puso. Meron ka palang pag-aalala, takot sa iyong puso na ito po yung iniquity. Yung takot po, iniquity din po ito. Dahil lagi pong sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ikaw naman ay punong-puno ng takot, punong-puno ng kabalisahan. Yung po ay iniquity din. Hindi rin pakikinggan ng Diyos ang iyong dalangin kapag ikaw ay punong-puno ng takot na lumalapit sa Diyos.
Dahil pakikinggan ka ng Diyos by faith, hindi by fear, hindi by doubts and by worries, by faith alone. Amen? Na ang paglapit mo sa Kanya, ikaw ay nagtitiwala at naniniwala na siya ay Diyos ng mabuti. No? Hallelujah. Bakit kaya tayo pinagsasabihan ng Diyos na mabilis makinig, mabagal magsalita, at mabagal magalit? Because the word hurts. Ang salita ay nakakasakit. Kaya sabi, daan-daan kayong magsalita. Yung iba naman, habang inaawat mo, parang si Miguel. Lalong nang gigigil. Diba? Inaawat mo, lalong nagwawala. Psalms 141 verse 3. Ito po dapat ang ginagawa natin para hindi po tayo makapanakit ng damdamin ng kapwa. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. So pinababantayan pala natin yan dapat sa Diyos. No? Laging tingnan yung ating mga bibig. Sino ang pababantayin natin? Ang Diyos. Amen? Kailangan pala ginagawa natin yun. Iwasan nating makasakit dahil ang salita po masakit. Di ba minsan pag nag-iisa ka, dito po magaling si Satanas. Ipapaalala sa iyo lagi ang mga salitang nakasakit sa iyong damdamin. Kaya dapat iwasan natin ang magbiro. Proverbs 26 verse 18 to 19. Ang taong nandaraya, saka sasabing nagbibiro lang, ay tulad daw ng baliw na naglalaro sa sandatang nakamamatay. Yung tao daw nagbibiro bago sobrang sakit na ng biro niya. Tapos sasabihin niya, joke lang yun napipikong ka. Nasakta na yung tao. So ano ang katulad daw ng tao na yon? Baliw. Amen? So iwasan nating makapanakit ng damdamin ng ating kapwa. Amen? Words last. At ang salita daw po ay tumatagal. Hindi nawawala. Kaya dapat ingatan daw nating magbitaw ng salita. James 3:6, and the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body, and sets on fire the course of nature, and it's set on fire by hell. Ang ating daw dila ay katulad daw ng apoy na pwedeng lamunin ng ating buong pagkatao, sirain ang ating pagkatao, at ang salita daw na lumalabas dyan sa bibig na yan ay galing sa impyerno. Kaya iwasan daw po nating magsalita ng masama. James 1:26. Kung inaakala daw ni naman na siya ay religyoso, ibig sabihin ng religyoso, nagsaserve sa Diyos. Ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Walang kwenta ang pagsisilbi mo sa Diyos kung ang dila mo ay masama pa rin ang lumalabas dyan. Kaya dapat hindi ka sigaw ng sigaw. Iwasan po nating manlait. O ikaw ay binigyan ng talino, huwag mong hamakin ng mga bobo. Amen? O ikaw ay may pera, huwag mong hamakin ng mahirap. Happy na nga, wala na nga pera, inaapi mo pa. Diba? So, kailangan nating maging maingat dahil ang salita daw, ang dila daw natin, itinumbas daw sa apoy. At ang apoy, hindi basta apoy galing sa kalan, galing daw sa impyerno. Na kayang tupukin ang buong pagkatao mo. Dahil ang kanina ang sabi, di ba? Ang lumalabas sa ating bibig ang nagpaparumi sa mata ng Diyos. So ingatan nating maging marumi sa mata ng Diyos. Nang dahil lang sa ating mga salita na hindi maganda. Naalala ba natin yung mga masasamang salitang binitawan natin? Nakakaya pala sa Diyos, ano?
Yung pala, kada salita pala natin ng masama, pinakikita lang natin sa mga tao kung gaano kasama ang puso mo at karumi. Nalalaman tuloy ng tao na marumi ang puso mo. Kaya much better na hindi ka na lang magsalita. Diba? Kaya lalo na tayo mga naglilingkod sa Diyos. Huwag mo sabihin ikaw ay pastor. Huwag mo sabihin ikaw ay worship leader. Ang sama naman ng dila mo. Ang sabi, nonsense ang pagiging religious mo. Kaya minsan, di ba, nakakarinig tayo, ba't yung taong yan, simba ng simba? Pero napakasama ng ugali. Di ba, marami tayong naririnig na ganun? Linggo-lingguan niya, nakikita ko yan sa simbahan. Pero hindi nagbabago ng ugali. Nakakaya. Tapos sasabihin na, lahat ng born again, ganyan. Nadamay na, pati matino. Di ba? Dahil lang sa isang hindi maayos ang dila. Kaya maging maingat po tayo dahil dala-dala po natin ang pangalan ng ating Diyos. Amen? At ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Proverbs 21:23. Proverbs 21, verse 23. Uy. Proverbs 21, verse 23. Proverbs 18:13. Sabi ng Proverbs 21:23, whoever guard his mouth and tongue, keep his soul from troubles. Ang sino raw, binabantayan ng kanyang dila, ang kanyang bibig, ay pinananatili daw ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan, inaalis. Diba? Minsan, meron na demanda. Bakit? Paninirang puri dahil lang sa lumabas sa bibig. Libel ang kaso. Diba? Nagpukpukan ng mic dahil lang sa mga salita. Kasi hindi binantayan ng kanyang dila. Kaya sabihin, alam nyo, tayo po ang responsible sa ating mga dila. Tayo ang magbabantay ng ating dila. Binigyan na tayo ng Diyos ng bagong puso, yung dila mo, ikaw ang responsable na yan ay gwardyahan. Pigilin ang iyong bibig sa masama. Proverbs 18:13. Proverbs 18:13. Ito na, no? Siguro mas maganda sa Tagalog. He who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. Sa Tagalog po yan, yun daw sumasagot na hindi pa tapos sa pakikinig, ay nagiging kahiya-hiya. Kasi hindi pa tapos yung magsalita, hindi naman pala yun ang ibig niya sabihin, iba ang sagot. Nagiging kahiya-hiya tuloy. Kasi ang bilis magsalita. Ang sabi ng Diyos, mabilis kang makinig. Hindi mabilis magsalita. Pwede naging kahiya-hiya ka tuloy. Kasi mali ka ng dinig. Kasi hindi pa tapos magsalita, daldal ka na ng daldal. Amen ba dyan sa likod dyan? Sa Tagalog, nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Nagdudunong-dunungan. May kilala ba kayong ganun? Lahat alam. Diba? So dapat, pag may nagsasalita, makinig ka. Huwag kang sasagot agad. Kasi malalaman, mangmang ka pala. Pinagtatawa ng katuloy. Mali kasi ang sagot mo. Diba? Isa pala yung nakakaya at isang kamangmangan. Matthew 15:19. Matthew 15:19. Tayo po ba'y natututo? Ngayon, madali mo nang makilala ang isang tao kung mabuti o masama. Kausapin mo siya ng kausapin. Malalaman mo pag bumuka ng bumuka ang bibig niyan. Alam mo na ngayon ang puso niyan. Kung mabuti o masamang tao yan. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, kung ano daw lumalabas sa bibig, yun ang laman ng puso. Matthew 15:19. Sapagkat sa puso, nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri.
So, saan daw nanggagaling lahat yan? Sa puso. Minsan, lalo na yung ginawa sa akin, talagang gumawa sila ng isang kasinungalingan para ako ma-demanda. Pagsaksi sa kasinungalingan. Marumi ang puso nila. Dahil sila'y nagkasundo para gumawa ng kasinungalingan. Di bale, meron tayong Supreme Judge. Isaiah 6:2-8. Ito po, si Isaiah. Siya po ay nagkaroon ng vision, si Isaiah. At nakita niya ang Diyos. Nagbukas ang langit, nakita niya ang Diyos. Pero nung nung makita ni Isaiah ang Diyos, alam niyo ba ang ikinawori ni Isaiah? Sabi niya, naku, nakita ko ang Panginoon. Paano na ito? Baka ako mamatay. Marumi ang aking bibig. I have an unclean lips. Ang sabi na Isaiah. Basahin natin, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. Ito'y mga anghel. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, 2 sa ang ginagamit sa paglipad. So ito'y anghel na nakita ni Isaiah. Sinabi nila sa isa't isa, ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, tingnan nyo sabi na Isaiah, na dapat din sinasabi natin, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. At mula sa isang laking makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Kanina nung binabasa ko to, ito pala ang dapat ginagawa sa marurumi ang bibig. Ilalagyan ng baga, yung apoy. Baga. Ganun ang ginawa kay Isaiah, Diba? May isang serapin, angel, sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Verse 7. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Na ibig sabihin, ang Diyos pala talaga ang lilinis ng ating mga labi. Alam nyo, hinatakot na ni Isaiah na nung makita niya ang Diyos. Pero alam niya na marumi ang kanyang labi. Natakot siya. Bakit? Alam niya mamamatay siya. Yun ang kinawori niya. Meron siyang unclean lips. Dahil alam ng Diyos, hindi nagpapakita siya sa marumi ang labi, na marumi ang puso. Kaya verse 8, tingnan ninyo. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, kaya pala nilinis ang kanyang labi, ito pala ang dahilan. Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin ng salita ng Diyos? Sumagot ako, sabi ni Isaiah, narito po ako ang inyong isugo. So, kailan isinugo si Isaiah? Nung nilinis na nung angel ang kanyang bibig. Pinasupan ng baga. Bago siya inutusan ng Diyos na magpahayag ng salita ng Diyos at isugo upang mangaral na maging representative ng Panginoon. Dahil kahiya-hiya ang Panginoon kapag ikay nangangaral bago ang bibig mo ay marumi ang nalabas. Amen. So, kailangan makita po natin ang ating mga sarili dito. Hindi po natin dapat pinapayagan. Kung maaalala nyo ang kabayo, kayo po ba'y nakakita na ng kabayo, ng kalesa? Kabayo. Saan po ba tinatalian ng kabayo? Sa bibig, di ba? Para siya ay madala mo kung saan direksyon, ano ang tinalian sa kanya? Bibig. Pagpupunta ron, hahawiin doon. So, ibig sabihin, ganun din, wag daw tayong tumulad sa kabayo na kailangan pantalian para mapasunod. Hindi po tayo kabayo, tayo po ay tupa. Amen. Dapat wala tayong tali sa bibig. Hindi na tayo dapat talian para mapasunod. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Pwede po ba tayong tumayo at magsisi? Alam natin lahat tayo ay guilty dito. At naniniwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan na siyang makapaglilinis ng ating mga dila, ng ating mga puso, para hindi po tayo tuluyang mapawalay sa Diyos. At para po tayo magamit ng Diyos, no? Tayo po ay magpalinis ng ating mga puso upang luminis ang lumalabas sa ating mga bibig. Amen? So tayo po ay tumungo. Kausapin natin ang Diyos. Naririto po siya ngayon. At handa siyang maglinis ng mga puso. Handa siyang maglinis ng mga bibig sa mga taong handang magsisi. Sa mga taong nais magpalinis, lilinisin ka ng Diyos ngayon. Ask the help of the Holy Spirit to cleanse your tongue. Holy Spirit, tulungan mo ko manalangin. Tulungan mo po ako. Isinusuko ko po ngayon ang aking puso. Lantad po sa iyo ngayon ang aking puso, Panginoon. Kita mo lahat ang karumihan dito. Na ako po'y nakapagsinungaling kanina. Ako po'y nandaya. Ako po'y nambulyaw. Ako po'y nanlait. Ako po'y nagsinungaling. Meron pa akong nagugustuhan lalaki o babae. Sa aking isipan, meron po akong gusto. Sexual immorality. Maling pagnanasa, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, ako po ay nagdidesisyon. Narito po ang aming puso. Linisin mo po ito, Panginoon, ngayon. Inihingi po namin ng tawad. At lahat ng masamang salita na aming binitawan. Lahat ng salita na nakapanakit ng damdamin ng aming mga kapwa. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso upang luminis ang lumalabas sa aming mga bibig. Upang kami, Panginoon, na maging sundalo mo, maging representative mo, na ipahayag ang iyong salita, na hindi ka maging kahiyahiya sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. Sa bibig po pala nakikilala ang pagkatao ng isang tao. Patawarin mo kami, Panginoon. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Alam po namin ikaw ay Diyos na makapangyarihan na magagawa lahat ng bagay. Inaamin po namin, hindi po namin kayang magbago mag-isa. Kaya narito po, Ama, ang iyong mga anak. Kami po ay pumapayag na linisin ang aming mga puso. Alisin ang pangangalo niya sa aming mga puso. Alisin ang masasamang isipan. Alisin ang mga pagbibintang na mali. Alisin, Panginoon, sa aming mga puso ang pagnanakaw. Alisin, Panginoon, sa aming puso mga inggit at pagiging makasarili. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging malinis ang aming mga puso. Banal na Espiritu, pakabanalin mo po kami. Pupusin mo po kami ng iyong kapangyarihan. At sa araw na ito, Panginoon, ipinapahayag namin na kami nagkasala. At ang sabi mo, kapag ito ipinahayag namin, patatawarin mo kami. At lilinisin sa lahat ng aming karumihan. Kaya sa araw na ito, amin pong tinatanggap ang kapatawaran na lahat ng aming nagawang kasalanan, lahat ng mga salitang kasakit na aming nabitawan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis ng aming mga puso, ng aming isipan, ng aming mga bibig at aming mga kamay, ng aming buong pagkatao. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.